Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ayan, so, kumusta kayo? Pasensya na kayo guys dahil hindi tayo nakapag-video last week dahil talagang super busy. Ayan, so for today's video, mayroon akong i-share sa inyo kasi mayroon tayong isang kababayan na nagtatanong kung dito ba sa Romania ay mayroong nakakaranas ng maltrato galing sa ating employer, galing sa mga employer, okay? Kung mayroon daw ba nakakaranas ng ganito. So, by the way, para sa aking channel, bago dito sa aking channel, my name is Lisa, I'm from Philippines. I'm currently working and living in Romania, mag-16 years na po ako dito. May sarili pa akong agency, mayroon din pa akong mga partner kung kinakailangan. Guys, legit po tayo. Mag-iingat po lahat sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta sa bansang Europa. Mag-iingat po tayo kasi mayroon na naman po tayong mga bagong na-scam, yung mga sinasabi nilang papunta ng Denmark. Ayan, so mag-iingat po tayong lahat. So, ayan, alam nyo guys, sa September, 16 years na po ako dito sa Romania. Actually, ang narinig ko pa lamang na maltrato ng isang employer sa kababayan ay noong mayroong isang employer na nakakaranas siya ng postpartum, yan ba tawag dyan? Kasi ang employer ay bagong panganak. So, nakaranas siya ng depression. So, ito ang pinaka-worst na narinig ko dito sa Romania. Kasi nakaranas siya ng depression. So, ang kanyang pinagdiskitahan yung kanyang nani, yung kanyang Filipina na nani. Okay? So, araw-araw si kabayan sinisigawan. Araw-araw si kabayan pag makita ay sinasakal. Araw-araw si kabayan kinikilyuhan kahit pa man nasa labas sila. Lagi siyang pinapahiya. So, yun ang pinaka-worst na narinig ko or na-experience ko na pagmamaltrato ng isang employer sa kababayan dito sa Romania. Kasi that time nakausap ko din ang Pilipina noon kasi humingi siya ng tulong. Pero that time was bago pa lamang siya, okay? So, ang ginawa niya, si kabayan, pag nandyan nakikita niya yung kanyang employer na lalaki, yun ang pinagkukwentuhan niya, yun ang sinasabihan niya sa mga ginagawa sa kanya ng kanyang among babae, okay? So, that time kasi, kahit pa tawagan ang babae, yung employer na babae ng agency, talagang sumisigaw lang siya, hindi siya makausap. So, kailangan din nating intindihin dahil nga that time nakakaranas siya ng postpartum or depression kasi bago siyang panganak. So, siguro hindi niya kagustuhan din yon, okay? So, alam nyo ba guys na nakatagal si kabayan at nakatapos talaga siya ng 1 year. 1 year and 3 months, ganun. So, kahit sa pananakit na yon, kahit sa mga araw-araw na pang-iinsulto, si kabayan ay nakatagal dahil ang kanyang among lalaki ay mabait. So, inuulit ko, dito po sa Romania ay so far, 98% po mababait talaga ang mga employer, okay? So, siguro, tao lang tayo, nobody's perfect. Mayroon din talaga isa, dalawa, tatlo na nahililisa sa linya, kumbaga. Pero 98% po dito sa Romania ay mababait talaga ang mga employer dito sa Romania, okay? So, sa 16 years ko dito, yan ang experience ko. Yan ang narinig ko na pinaka-worst. Yung si kabayan ay laging pinapagalitan, sinasakal, pinagbubuhatan ng kamay talaga kahit anong klase, basta mahawakan siya ng kanyang employer na babae, okay? Kaya sa mga gustong pumunta dito sa Romania, halin na kayo dahil dito po ang employer ay mababait. Rest assured po na mababait. And kung mayroon man po, iyan ay 3% lamang yan o 2% lamang yan na masasama ang ugali. I promise you, okay? So, shout out sa lahat ng mga aplikante namin. Maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala. Rest assured at nandito po kami na aking team. Maraming salamat. Bye!